Aleluya, aleluya. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na paroon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Natatangi ang araw na ito sapagkat ngayon ang araw ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang pinakabuod ng lahat ng ating pananampalataya. Dito tayo inihahatid ng ating pananampalataya kay Kristo na sa bandang huli, ang Panginoon natin ay muling nabuhay. Hindi siya natalo ng kamatayan, hindi siya natalo ng kasalanan, hindi siya natalo ng kasamaan, hindi siya natalo ng kadiliman. Si Kristo'y nagliwanag at si Kristo sa bandang huli ay nabuhay na mag-uli. Matatandaan na nagsimula ang ating paglalakbay sa Miyerkules Santo noong tayo pahiran ng abo sa ating mga noo. At sa loob ng 40 araw, inihanda natin ang ating sarili para sa ating ipinagdiriwang ngayong araw na ito. Matagal ang ating naging preparasyon sapagkat tunay na dapat paghandaan ang pagpapanibago ng ating pananampalataya. Nito lamang linggo, pumasok na tayo sa mga mahal na araw o Semana Santa na tinatawag natin. Naramdaman din natin ang bigat noong Biyernes Santo ng hirap ni Kristo nang siya'y ipako na sa krus at mamatay. Pero nakita natin, hindi naiwan sa Miyerkules ng Abo, hindi naiwan sa Biyernes Santo ang ating pananampalataya. Tayong lahat ay inihatid ni Kristo sa dapat nating patunguhan at ito ay ang tagumpay ng kanyang pagkabuhay. Mga kapatid, ito ang unang paalala sa atin ng ating ipinagdiriwang ngayon. Nilinaw ni Kristo ang patutunguhan ng bawat isang Kristiyano. Nilinaw ni Kristo
ang direksyon ng bawat isang mananampalataya. Our Christian trajectory now is heading towards the resurrection. We are not the children of the Good Friday. We are the children of the Easter Sunday. Sapagkat hindi natapos ang buhay ni Kristo sa Biyernes Santo. Bumangon si Kristo para sa tao. At sa linggong ito ng kanyang pagkabuhay, ito ang ipahahayag sa buong mundo. At hanggang ngayon, ito rin ang ipinahahayag natin. Mga anak tayo ng pagkabuhay ni Kristo. Malinaw ang patutunguhan natin. Pagkabuhay ang hahantungan natin. Hindi tayo may iwan sa kamatayan, kundi may patutunguhan tayong pagkabuhay. Sa makatuwid, hindi nasasayang ang pagsunod natin kay Kristo. Hindi nasasayang kung tayo man ay nagsisikap umiwas sa kasalanan dahil gusto nating makarating sa ating patutunguhan. Hindi nasasayang kung tayo hindi namumuhay sa kasamaan dahil gusto nating maranasan ang pagkabuhay kay Kristo. Hindi nasasayang kung pinipilit nating labanan ang kadiliman sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sapagkat alam natin na ang patutunguhan natin ay pagkabuhay kay Kristo. Kaya mga kapatid, ito ang unang paalala sa atin. Malinaw ang patutunguhan ng isang mananampalataya sapagkat ito na ang nilinaw ni Kristo sa kanyang pagkabuhay. Lahat tayo sa ating pagsunod kay Kristo ay ihahatid sa tagumpay ng pagkabuhay. Pangalawa, hindi lang nilinaw ni Kristo ang ating patutunguhan, pinatatag din niya ang pundasyon ng ating pananampalataya. Christianity has a solid foundation. Why? Because our Lord has risen. Ang ibang tagapagtaguyod, ang ibang nagsisimula ng kanilang relihiyon, sa libingan natatagpuan ang kanilang mga fundadores, ang kanilang mga tagapagtaguyod, ang mga nagsimula ng kanilang pananampalataya, matatagpuan sa libingan. Pero para sa ating Kristiyano, buhay ang ating Diyos. May dahilan tayo para ipagdiwang ang buhay. May dahilan tayo para bumalik kay Kristo. May dahilan tayo para buksan ang puso sa Diyos. May dahilan tayo para ihinga ang problema sa Diyos dahil buhay ang ating Diyos. Kung naiwan sa kamatayan si Kristo, walang dahilan ng ating pananampalataya. Our faith is useless because He was knocked out by death. Kamatayan lang pala ang tatalo sa Kanya. Anong saysay at maniniwala pa tayo sa Kanya? But precisely because our Lord is alive, then we can always turn to Him and open our hearts to Him, bare our soul before Him, because we know that the Lord understands us perfectly, accepts us wholeheartedly. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin, alam ng Diyos ang gumagalaw sa ating buhay, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin sapagkat Siya ay buhay na Diyos. Kaya nga mga kapatid, anuman ang gawin nilang pagbali-baliktad sa kasaysayan ng pagkabuhay ni Kristo, hindi maikakaila na si Kristo'y buhay. Sabihin man nila na ang libingan ay walang nakita, ito was an empty tomb. Ikalat man nila ang baling balita, a fabricated story, o baligtarin man nila at sirain ang tala ng kasaysayan, twisted historical data, it will all end up into our personal encounter and relationship with God.
Alam natin sa ugnayan natin sa Diyos, kumbinsido tayo, buhay ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam kung paano natin na itatawid ang buhay, pero alam natin na si Kristo ang nagtatawid. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan ng ating buhay, pero alam natin na si Kristo ang may hawak nito. So even if we do not know what tomorrow holds for us, we know who holds our tomorrow. Si Kristo ang may hawak ng ating buhay dahil ang Kristong meron tayo ay buhay na buhay. Kaya ang paalala din sa atin ng pagkabuhay ni Kristo, pagtibayin palagi ang ating ugnayan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay buhay, pwedeng takbuhan, pwedeng hingan ng problema, pwedeng sabihan ng nangyayari sa atin, pwede tayong unawain ng Diyos at patawarin mulit-muli dahil buhay ang Panginoon natin. Malinaw ang ating patutunguhan, matatag ang ating pananampalataya dahil buhay ang Diyos. Pero sa bandang huli, malawak din ang pananaw ng isang nananampalataya. Si Kristo sa kanyang pagkabuhay ay naghatid sa atin ng malawak na pananaw sa buhay. Today, our life gains a different perspective. We have the resurrection perspective at our hands. Ito mga kapatid ang huwag nating aalisin, ang pananaw ng pagkabuhay ni Kristo. Itinuturo sa atin ni Kristo na ang buhay natin sa mundo ay hindi ang huli sa lahat. This is not of ultimate value to us. Hindi dito matatapos ang buhay natin. Hindi dito sa mundong ito magsasara ang lahat ng ating pangarap. Hindi dito sa mundong ito mangyayari ang lahat. Hindi dito sa mundong ito magaganap ang lahat. In this world, nothing will come into perfection. Dahil ang pananaw natin may buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, this is the best time that we start learning how to cherish everything that comes along our way. If we have the resurrection perspective already, then we should not hold tightly on anything that comes to us. Kung ano man ang dumarating sa buhay natin, huwag nating hihigpitan ang pagkakahawak. Kung dumating man ang regalo ng pera, dumating man ang regalo ng kayamanan, huwag nating hihigpitan ang hawak. Kung dumating man ang regalo ng posisyon, dumating man ang regalo ng otoridad, huwag nating hihigpitan ang hawak. Kung dumating man ang regalo ng ugnayan, ng pamilya, ng mga minamahal sa buhay, huwag nating hihigpitan ang hawak. Let us learn not to hold too tightly on them. Rather, let us simply cherish them as gifts coming from the Lord. And when the time comes, we gracefully let them go. Because we believe that our life will not end here on earth. There is a life that awaits us after this, and that is our resurrection. Kaya mga kapatid, sa lahat ng dumarating sa ating buhay, magagandang bagay man o problema man sa buhay, ang pananaw natin na iiba na. Hindi ito ang magpapaikot sa atin sa iisang mundo lamang. Lawakan natin ang ating pananaw. Meron naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Sa pagkabuhay ni Kristo, tatlo ang kanyang hatid sa atin.
Una, ang isang malinaw na patutunguhan. Patungo tayo sa langit. Patungo tayo sa pagkabuhay ni Kristo. Pangalawa, ang isang matatag na pananampalataya. May dahilan para bumalik tayo linggo-linggo sa simbahan dahil buhay ang Diyos. May dahilan para tayo magdasal araw-araw dahil buhay ang Diyos. May dahilan para tayo maglingkod dahil buhay ang Diyos. At panghuli, ang malawak na pananaw na hindi magsisimula at hihinto ang ating mundo dito sa ating ginagalawan. May naghihintay sa ating buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Lumapit tayo sa ating mahal na inang si Maria, ang Birhen Alegria. Hilingin natin sa masayang Birhen na ito na tayong lahat ay tunay na maging masaya sa pagkabuhay ni Kristo na kanyang anak. Hilingin natin na ang ating saya ay sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng malinaw na patutunguhan, nagbigay na matatag na pananampalataya, nagbigay para sa ating lahat ng isang malawak na pananaw sa buhay. Amen.